Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon dahil naninipa ang kabayo dito. Ay! Si BP Sara pa talaga. So, pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. TV host comedian na si Vice Ganda tila pinatatamaan at nagpapakalat di umano ng black propaganda at gustong pamukain di umano na kurakot ang Vice President Sara Duterte. Kay comedian host Vice Ganda, binanata ng taong bayan at gustong palayasin sa bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nagsanib puwersa na di umano ang mga totoong kalaban ni Vice President Sara Duterte. At ito'y ayon sa mga Duterte loyalist dahil tila may patama ang sikat na comedian host na si Vice Ganda dahil sa umano'y pabalik-balik nitong pasaring kay Vice President Sara Duterte. Naku si BP Sara pa talaga. Naku, ingat-ingat na. Baka makatikim ka ng uppercut dyan. Yung tiger uppercut. Oh, yes. Naku. At sa mismong programa pa nito di umano ginagawa kung saan live online. Dinadaan si di umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan. Sa isang programa nito, may tinanong ito sa contestant at ang tanong, ikaw ba yung tipong manager? Kunyari sasabihin mo, ano lang, 8,000 lang pera, pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki yung sayo. Dagdag pa nito. Tapos pabiro nitong tinanong ang contestant, confidential din yung confidential din yung talent fee niya. Oo, tapos maubos mo rin ng 11 days. End quote. At sa iba pa nitong eksena kung saan kasama niya ang co-host actress na si Ann Curtis, minsan rin itong sinabi, Diyos ko, nagpalakpakan yung boses mo, parang korupsyon sa Pilipinas, hindi namin gusto, nasanay na lang kami. End quote. Tila nang iintriga di umano ang comedian host na si Vice Ganda. Grabe kung talagang si BP Sara, wala naman siya sigurong binabanggit, pero parang dyan nga, no, parang sumasaring ng konti. Ang problema kasi kay Vice, no, halos lahat is binabanatan. Yung tipo na ako yung mataas, ako yung kilalang tao, 'di ba? Hindi nyo ako kaya. Pero hello, tao lang po kayo. Diba? Alam kong nasasaktan ka rin. At nasasaktan ka rin sa lahat ng mga nangyayari sa'yo. Diba? Halos dapat nga maging maging aral sa'yo yung nangyari dun sa Showtime na masususpinde, ganto, ganyan. Kung tutuusin, napakaraming madadamay at mawawala ng trabaho dyan sa show na yan kapag tuloy-tuloy na nasuspinde. Diba? Dapat nga is ibinababa mo na yung yung ego mo Alam kong mataas ang level mo, no? Dahil artista ka, kilala ka, Vice ka 'di ba? Sino ba naman hindi nakakakilala sa iyo? 'Di ba? Pero sana dahil sa kilala kang tao, dapat is maging modelo ka sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasi pinapanood ka nila Hindi naman dapat na pinapakita mo yung ganyan na patuloy ka pa ring bumabanat sa mga tao na hindi ka rin naman pinapakailaman. Ang masama kung pinapakailaman ka Ngayon kung si BP Sara yung pinapatungkulan, kahit wala kang binabanggit, syempre may lumabas na balita na baka si BP Sara ganto, wala ka lang pwede mo naman itanggi yun
No? Pero kung sakaling si BP Sara man yun, sa akin, sa opinion ko lang, nasaksihan ng karamihan kung saan napunta yun at kung ano yung naging magandang progreso sa Davao. Diba? Na hindi mo dapat kino-question. No? Nakita naman natin si BP Sara, kahit kailan wala siyang naging record sa pagiging tiwali. Ang mga Duterte hindi yan nasira sa Davao. Nire-respeto ng mga taga Davao yan. Kahit naman yung mga Pilipino is nire-respeto ang mga Duterte. So, kung siya man ang inaano mo, is ang lakas ng loob mo. Diba? Hindi lahat ng, kumbaga hindi sa lahat ng panahon mataas kang tao. Kapag pag bumagsak ka, yun ang pinakamasakit. Sa taas ng lipad mo, biglang bagsak mo. Pilay ang abot mo. Minsan pa, pag sa building ka, bumagsak ka, no? Sa Makati, yung pinakamataas, pagbagsak mo, basag ang ngobo mo. Sigurado yan. No? Kaya sana matuto kang rumispeto sa ibang tao kung gusto mong irespeto ka rin nila. Ganun yun. Hindi man ito diretsahang sinabi, ngunit tila pinatatamaan nito si Vice President Sara Duterte. Lalo na't kilala itong supporters ng Pink Lawan noon sa panahon ng kampanyahan. At ito di umano ang paulit-ulit nilang pagbanat ng pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte na inubos lang di umano ang confidential fund ng 11 days. Pero ang hindi nila alam, ang sandamakmak na mga proyekto ng Vice President Sara Duterte, mga satellite offices sa buong bansa para makapagbigay ng serbisyo sa buong Pilipinas at mapigilan ang insurgency na nagpapahirap sa taong bayan. Yes. At ngayon, tila nakarma na nga ang comedian host na si Vice Ganda dahil suspindido na naman ang kanilang It's Showtime. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na nadismaya at nagsabi na mas mabuting lumayas na lamang ang comedian host sa Pilipinas dahil puro likramo lang di umano ito. Wala namang sapat na batayan ang kanilang pinatatamaan. At ayon pa sa kanila. Ayan, bago natin basahin yan, no? Tama naman, no? Kumbaga, laging bumabanat si Vice kahit siyang mga nakikita naman natin. Siguro may ini-endorso siya na politiko sa susunod na pwede niyang pabanguhin yung pangalan. No, pero sa tingin mo ba is mapapabango mo yung pangalan ng politiko na gusto mo na tumakbo? No, kung sakaling ginagamit ka niya na banatan mo to si BP Sara. Alam nyo, kahit na batuhin nyo ng batuhin ng putek ang isang BP Sara, no? Kahit anong gawin nyo is hindi nyo mabubura sa isipan ng mga tao yung mga nagagawa ni BP Sara, yung panunungkulan niya, yung maayos na panunungkulan. Although may nagsasabi na iba na baka manalo si BP Sara, baka mamaya yung China na maghari dito, ganyan, kasi baka kampihan niya kasi maka-China sila. Siguro naman hindi. Alam naman siguro ni BP Sara yung gagawin niya at alam niya naman siguro kung ano yung ginagawa sa atin ng China. No, sana nga BP Sara, no, kailangan maano tayo, makiramdam tayo sa ginagawa nila sa atin. At kung tutuusin, yung mga Amerikano naman is talagang nandyan sila para tulungan naman tayo. At saka yung mga, yun nga, sa China nga, medyo masyado tayong pinipuwersa o ganyan, di ba? Ewan ko ba dito kay Vice kung ano ang hidden agenda niya, kung bakit niya nagagawa yan o bakit niya nasasabi yung mga ganyang bagay. Mas mabuting lumayas ka na lang sa Pilipinas, Vice Ganda. Wala namang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa. Kung may reklamo ka, siguraduhin mong nasa tama ang iyong paratang dahil mas maraming tao ang naniniwala sa Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa salita, dahil sa gawa na nabibigay nito sa taong bayan. Kung magsalita kayo para kayong perpekto, hindi naman sapat na batayan ang madali ang pagkaubos ng confidential fund. Ang alamin nyo kung saan ginamit ang pera at halaga ng insurgency at ang sandamakmak na satellite offices na ginawa ng BP Sara para proteksyonan ng bansa laban sa mga taong mapang-abuso sa kapwa. Dapat mag-file kayo ng kaso. Huwag yung puro kayo pasaring, hindi kayo nakakatuwa. Alam naman namin kung sino yung pinatatamaan mo. Magpatawa ka na lang. Huwag ka nang sumali sa politika. Baka yan ang ikabagsak mo. Alalahanin mo.
32 milyon ang bumoto kay Inday Sara. Nako. Sige lang, parinig, mas lalo kayong hindi bigyan ng prangkisa. Okay lang yan, babalik din yan kay Vice. Natatakot lang ang mga makakaliwa kapag nasa ikatuparan na ni VP Sara ang about sa confidential at magawa niya ang tulad ng sa Davao ay 11 days na lang din sila. Damay pati si Petrang Tikbalang. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at to, si yung kabayo naninipa sa Vice. Ay, sa kabayo naninipa sa Vice. Tama, si Vice President Sara Duterte. Ayon, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Di ba? Ito naman si Vice talaga. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.